Ang Angels Memorial Hospital ay nakatayo bilang isang ilaw ng pag-asa sa puso ng California, bahagyang nakalayo mula sa mataong mga lansangan ng downtown. Ang harapan nitong pulang ladrilyo, pinalambot ng gumagapang na baging at sinisilungan ng matatandang punong roble, ay hindi lamang kilala dahil sa itsura nito, kundi sa kung ano ang isinasagisag nito. Sa loob ng mga pader nito ay nagtatrabaho ang isang pangkat ng mga taong hindi lamang bihasa kundi puspos ng malasakit. Isang ospital na hindi lamang tagapagbigay ng lunas kundi isang kanlungan ng dignidad at kabutihan. Mula sa iba't ibang panig ng estado, naglalakbay ang mga pasyente upang magpagamot dito, hinihikayat ng mga kwento ng mga nurse na hindi nalilimutan ang kanilang pangalan kahit matagal nang nakalabas, at mga doktor na nagpapaliwanag ng kanilang mga diagnosis ng walang bakas ng pagmamadali o pangmamaliit. Sa pinakatuktok ng Angels Memorial ay si Victor Santos, isang pangalang may kasamang respeto at paghanga sa bawat bulungan sa ospital. Isang retiradong siruhano na may dekadang karanasan, tinalikuran niya ang kanyang matagumpay na karera. Ang Angels Memorial Hospital ay nakatayo bilang isang ilaw ng pag-asa sa puso ng California, bahagyang nakalayo mula sa mataong mga lansangan ng downtown. Ang harapan nitong pulang ladrilyo, pinalambot ng gumagapang na baging at sinisilungan ng matatandang punong roble, ay hindi lamang kilala dahil sa itsura nito, kundi sa kung ano ang isinasagisag nito. Sa loob ng mga pader nito ay nagtatrabaho ang isang pangkat ng mga taong hindi lamang bihasa kundi puspos ng malasakit. Isang ospital na hindi lamang tagapagbigay ng lunas kundi isang kanlungan ng dignidad at kabutihan. Mula sa iba't ibang panig ng estado, naglalakbay ang mga pasyente upang magpagamot dito, hinihikayat ng mga kwento ng mga nurse na hindi nalilimutan ang kanilang pangalan kahit matagal nang nakalabas, at mga doktor na nagpapaliwanag ng kanilang mga diagnosis ng walang bakas ng pagmamadali o pangmamaliit. Sa pinakatuktok ng Angels Memorial ay si Victor Santos, isang pangalang may kasamang respeto at paghanga sa bawat bulungan sa ospital. Isang retiradong siruhano na may dekadang karanasan, tinalikuran niya ang kanyang matagumpay na karera matapos baguhin ng isang matinding trahedya ang kanyang buhay. Dati siyang itinuturing na bituin sa larangan ng operasyon, kinikilala para sa kanyang matatag na mga kamay at makabagong pamamaraan. Ngunit kahit ang husay niya ay hindi sapat upang mailigtas ang kanyang asawang si Maricel mula sa isang bihira at mabangis na uri ng leukemia. Sa bilis ng kanyang pagbagsak, at sa harap ng matataas na gastusin ng mga eksperimento sa paggamot, nabaon si Victor sa emosyonal at pinansyal na paghihirap. Isinangla niya ang kanilang bahay, ibinenta ang kanyang sasakyan at inubos ang lahat ng kanilang ipon upang madugtungan kahit ilang buwan pa ang buhay ni Maricel. Ngunit sa huli, hindi niya ito nailigtas. Pagkatapos ng pagkawala ng kanyang asawa, hindi na kinaya ni Victor ang pananatili sa isang sistemang medikal na tila walang pakialam sa mga pasyenteng walang sapat na pera. Iniwan niya ang kanyang prestigyosong posisyon bilang siruhano, isinugal ang natitirang ipon, at binili ang isang halos bumagsak na pampublikong ospital. Pinangalanan niya itong Angels Memorial bilang parangal kay Maricel, at isinumpang gagawin itong isang lugar kung saan hindi kailanman magiging hadlang ang pera sa pagtanggap ng lunas. Sa kanyang matibay na determinasyon at hindi matinag na moralidad, hinila niya ang ospital mula sa bingit ng pagsasara hanggang sa ito ay kilalanin bilang isa sa pinakamagagalang na sentrong medikal sa rehiyon. Sa loob ng Angels Memorial, ang hangin ay puno ng sigla mula sa pagsikat ng araw hanggang sa hating gabi. Ang mga nurse ay mabilis na naglalakad sa pasilyo, ang tunog ng kanilang sapatos ay marahang lumalapat sa makinang nasahig na linoleum. Ang mga doktor ay nagkukumpol sa harap ng mga chart at monitor,
ang kanilang mga noo'y kunot sa pag-iisip. Halos lahat ng silid ay okupado ng mga pasyente. Ang kanilang mga usapan ay pinaghalong pag-asa, takot na binihisan ng bulong, at paminsan-minsang halakhak. Bagaman abala, hindi itinuturing ng staff ang sinuman bilang isang simpleng kaso, kundi bilang isang taong may kwento. Kabilang sa pinakamahalagang bahagi ng ospital ay sina Nurse Maria Reyes at Dr. Andrew Tan na naging tunay na puso ng Angels Memorial. Halos kasabay ng muling pagsilang ng ospital, naging haligi na si Maria dito. Sa kanyang matalas na pagpapatawa, banayad na paghawak, at tila mahiwagang kakayahang pakalmahin ang kahit sinong pasyenteng takot na takot, siya ang hinahanap ng lahat. Gustong-gusto siya ng mga bata, pinagkakatiwalaan ng matatanda, at kinakapitan ng kanyang mga kasamahan sa mabibigat na araw. Ngunit higit pa sa pagiging isang nurse, siya ang nagsisilbing angkla ng ospital, pinapanatili itong matatag sa kabila ng presyon. Madalas pagmasdan ni Victor ang dalawa mula sa kanyang opisina, isang maliit na ngiti ang namumuo sa kanyang labi. Bagaman hindi niya hinahangad ang atensyon, siya ay laging nandyan, isang tahimik ngunit matatag na presensya. Madalas siyang makita sa break room, nakikihalubilo sa mga nurse habang nagbubuhos ng kape. Kilala niya ang bawat isa, mula sa mga tagalinis hanggang sa mga senior physician. Kapag abala ang lahat, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong, maghatid ng wheelchair, magdala ng supply, o makinig sa hinaing ng isang pagod na doktor. Para kay Victor, ang ospital ay hindi lamang isang lugar ng trabaho, kundi isang misyon ng kanyang buhay. Sa gabi, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng ospital at ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa courtyard, madalas huminto si Victor upang pagnilayan kung gaano na sila kalayo. Ang Angels Memorial ay hindi perpekto. Maraming hamon ang patuloy na humahamon sa kanilang katatagan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hanggat nariyan siya, hanggat patuloy sina Maria, Andrew, at ang iba pang tauhan sa kanilang walang sawang paglilingkod, mananatili ang Angels Memorial bilang isang kanlungan ng pag-asa at sangkatauhan. Sa pundasyong itinayo sa malasakit, pagkakaisa, at matibay na paninindigan sa kung ano ang tama, dito magsisimula ang kwento ng Angels Memorial Hospital. Bagamat naging simbolo ng malasakit at pag-aaruga ang Angels Memorial, matagal nang masalimuot ang kalagayan ng pananalapi nito. Sa loob ng maraming taon, napanatili ni Victor ang operasyon ng ospital sa pamamagitan ng mga donasyon, grant, at sariling mga ambag. Ngunit habang patuloy na tumataas ang gastusin sa medikal at humihigpit ang mga reimbursement mula sa insurance, lalong bumigat ang problema sa pera ng ospital. Naantala ang mga pagkumpuni ng kagamitan, mas kaunti ang mga supply na dumarating, at pati ang karaniwang mga maintenance ay ipinagpapaliban para makatipid. Bagamat matiyaga at maabilidad si Victor sa paghahanap ng mga paraan upang mapondohan ang mga pangangailangan ng ospital nang hindi na isasakripisyo ang pangangalaga sa pasyente, kamakailan ay halos hindi na ito makayanan. Araw-araw, may lumalabas na hindi inaasahang gastusin at bawat buwan ay lalong numinipis ang kanilang budget. Napansin na ng mga staff ang mga palatandaan ng hirap. Sa loob ng maraming taon, layunin ng ospital na gamutin ang lahat, anumang estado nila sa buhay. Ginawang kanlungan ng Angels Memorial ang mga pamilyang salat sa yaman, mga migrante at mga taong itinaboy ng iba pang mga ospital. Ngunit habang dumarami ang bayarin, nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Kaya pa ba nilang ipagpatuloy ang ganitong sistema? Magagawa pa ba nilang bigyan ng libreng serbisyo ang lahat kahit na nalalagay sa peligro ang mismong operasyon ng ospital? Sinikap ni Victor na protektahan ang kanyang staff mula sa bigat ng mga tanong na ito. Hanggang sa hating gabi, siya ay nagkukulong sa kanyang payak na opisina, binabasa ang mga spreadsheet at sulat mula sa mga nagpapautang. Gumawa siya ng sunod-sunod na proposal, humihingi ng pondo mula sa gobyerno at mga organisasyong philanthropic, ngunit mabagal at maligamgam ang mga tugon. Ayaw niyang maniwala na kailangan nilang baguhin ang kanilang mga prinsipyo, ngunit lumalakas ang presyur.
Alam niyang kailangan niya ng tulong at dito pumasok si Ethan Callahan. Tinanggap si Ethan bilang opisyal ng pananalapi ng ospital na may malinaw na layunin. Ayusin ang pananalapi ng Angels Memorial. Matalas, praktikal at prangka si Ethan. Sa kanyang unang mga linggo, natuklasan niya ang mga hindi kailangang gastusin at nakipagkasundo para sa mas mababang presyo mula sa kanilang mga supplier. Ngunit nagdala rin si Ethan ng pananaw na hindi tanggap ng marami sa mga staff. Hindi siya mula sa mundo ng pangangalaga sa pasyente. Ang mundo niya ay nasa balanse ng mga libro at pagsusuri ng gastos at benepisyo. At para sa kanya, ang bukas palad na charity care program ng ospital ay isang problemang kailangang lutasin. Mabilis na lumitaw ang tensyon sa pagitan ni Ethan at ng mga medical staff. Sa isang meeting, iminungkahin niyang bawasan ang libreng serbisyong ibinibigay ng ospital. Hindi naman natin sinasabi na itigil ang charity, paliwanag niya, kalmado at malinaw ang tono. Ang sinasabi natin, kailangan lang nating maging mas maingat. Kung mabawasan natin ng, halimbawa, 50% ang mga libreng kaso, maaaring magkaroon tayo ng sapat na pondo para maipagpatuloy ang operasyon ng ospital. Agad na umusbong ang mga pagtutol. Si Maria, na bihirang magsalita ng malakas, ay kaagad siyang pinutol. Ibig sabihin, tatanggihan natin ang mga taong wala ng ibang matatakbuhan. Hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo naririto. Sumang-ayon si Andrew. Sa sandaling magsimula tayong mamili kung sino ang karapat-dapat ng pangangalaga, hindi na tayo Angels Memorial. Mawawala ang tunay na halaga ng lugar na ito. Tahimik na nakaupo si Victor habang nangyayari ang pag-uusap na iyon, pinagmamasdan ang tumitinding tensyon. Pinahahalagahan niya ang praktikalidad ni Ethan. Pagkatapos ng lahat, malaki na ang natipid ng ospital sa tulong niya. Ngunit hindi rin niya maipagsawalang bahala ang mga saloobin ni Maria, Andrew at ng iba pang staff. Malinaw na walang simpleng solusyon na makakapagpasaya sa lahat. Kailangan ng pagbabago, pero paano? Sa mga sumunod na linggo, ang dating maayos na atmosfera ng ospital ay nabahiran ng pag-aalala. Nararamdaman na ng mga staff ang epekto ng mga pagbabawas, mas kaunti ang supply na dumarating, kaya mas matagal bago mapuno ang mga kailangan, at ang mas luma ng kagamitan ay madalas masira. Patuloy na iginigiit ni Ethan ang pagbabawas sa libreng serbisyong medikal, habang mariing tinututulan nina Maria at Andrew ang bawat mungkahing maaaring makapinsala sa mga pasyente. Nahulog si Victor sa gitna. Ang puso niya ay nasa kanyang mga staff, ngunit alam niyang may punto si Ethan. Kailangan nilang gumawa ng matitinding hakbang o tuluyang magsasara ang ospital. Ngunit si Victor ay hindi madaling sumusuko. Nagsimula siyang gumawa ng plano, tahimik na inaayos ang mga detalye. Hindi niya ibinabahagi ang mga ito kahit kanino. Hindi kay Ethan, hindi kay Maria, hindi kay Andrew. Ang sinasabi lang niya sa mga nagtatanong ay, "May iniisip ako. Magtiwala kayo." Hindi madaling napapanatag si Maria. "Victor, lahat tayo ay kasangkot dito. Kung may plano ka, kailangan naming malaman. Paano kami makakatulong kung hindi namin alam ang ginagawa mo?" Ngumiti ng bahagya si Victor, pagod ang mga mata. "Malalaman mo rin, Maria. Sa ngayon, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Ikaw ang puso ng lugar na ito." Isang mailap na sagot ang natanggap ni Maria at hindi nito napanatag ang kanyang pangamba. Pati si Andrew ay napaisip kung ano ba talaga ang binabalak ni Victor. Dati, laging bukas si Victor sa kanila, binabahagi ang kanyang mga problema, mga ideya at mga tagumpay. Ngunit ngayon, tila sarado siya at hindi iyon nakabuti sa tiwala ni Andrew. Gusto niyang maniwala na may solusyon si Victor. Gusto niyang maniwala na kaya nilang lampasan ang krisis na ito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang sumali siya sa ospital, hindi siya sigurado. Si Ethan, sa kabilang banda, ay kumbinsido na wala talagang plano si Victor. "Nagpapaliban lang siya," sinabi ni Ethan sa isa pang administrator matapos ang isang mainit na meeting.
Umaasa siyang biglang may perang lilitaw mula sa kung saan. Samantalang ang ospital na ito ay unti-unting lumulubog. Pinanatili ni Victor ang kanyang pananahimik. Alam niyang nawalan na ng tiwala sa kanya ang ilan sa mga staff at masakit iyon sa kanya. Ngunit alam din niyang kung ipapahayag niya ang kanyang plano nang wala pang kasiguruhan bago niya makumpleto ang lahat ng bahagi nito, baka mas lalo silang mawalan ng tiwala. Napakataas ng pustahan at napakaliit ng puwang para magkamali. Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy ang tensyon. Sina Maria at Andrew ay nanatiling matatag sa kanilang prinsipyo, mahigpit na tumututol sa mga pagbawas na maglalagay sa alanganin ng pangangalaga ng mga pasyente. Lalong nainip at nabuwisit si Ethan, patuloy na hinihimok ang administrasyon na gumawa ng matitinding desisyon. At si Victor ay nanatiling palaisipan, tahimik na nagtatrabaho sa kanyang lihim na solusyon, umaasang ito ang magiging sapat para mailigtas ang Angels Memorial. Nagsimula ito sa iilang nurse na nagpaalam dahil may sakit. Isa na si Maria sa mga iyon, nararamdaman niyang matamlay at bahagyang nasusuka. Noong una, akala niya ay simpleng trangkaso lang. Lagi naman siyang nagbabanat ng buto at nakakaramdam ng stress dahil sa pinansyal na problema ng ospital. Ngunit nang bumalik siya sa trabaho, napansin niyang maraming nurse ang maputla at mukhang pagod. Hindi lang isa o dalawa, sa pagtatapos ng linggo, tila kalahati ng staff ng nurse ang pilit na kinukumpleto ang kanilang mga shift. Isang umaga, matapos ang magdamagang trabaho, naupo si Maria sa break room, dala ang isang tasa ng tsaa at isang granola bar na kalahating kinain. Lumapit sa kanya si Nurse Penny, ang malapit niyang kaibigan, habang hinihimas ang sentido nito. "Maria, nakakaramdam ka ba ng kakaiba?" tanong ni Penny. Mahina ang boses. Tumango si Maria. "Akala ko kailangan ko lang ng pahinga pero iba ito. Para bang nasusuka ako, nahihilo, parang hindi ko nakilala ang sarili kong katawan." Matagal na tiningnan ni Penny si Maria bago bumulong. "Maria, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero sa tingin ko buntis ako." Parang binagsakan si Maria ng mabigat na bagay. "Ano? Buntis? Penny, sigurado ka ba?" Walang magawa si Penny kundi magtaas ng balikat. "Delay na ako. At nararamdaman ko na, alam mo na, parang iba." Bago pa makasagot si Maria, pumasok si Nurse Carla na may dalang basket ng mga chart. Narinig nito ang usapan at napatigil. "Ikaw rin?" tanong ni Carla. Litong-lito ang boses. "Akala ko ako lang ang nakakaranas ng ganito. Parang pareho tayo ng sintomas." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Hindi ito simpleng pagkakataon. Sa pagtatapos ng shift na iyon, ilang nurse pa ang nagsabi sa kanya ng parehong nararamdaman nila. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa ng regular na medical check-up ang ospital sa mga nurse. Sa pagkabigla ng lahat, lumabas sa mga pagsusuri na halos lahat ng nurse na sinuri ay nasa maagang yugto ng pagbubuntis. Pati ang mga matagal nang hindi aktibo sa sexual o gumagamit ng maaasahang birth control ay biglang may dinadala na. Mabilis kumalat ang balita sa ospital, nagdulot ng pagkakagulo at takot. Pinatawag ni Dr. Andrew Tan ang isang emergency meeting kasama ang pamunuan ng ospital. Naroon sina Maria, Penny, Carla at iba pang mga nurse, pati na si Ethan Callahan at ilang senior na doktor. Nakasandig si Andrew sa kanyang upuan, malalim ang iniisip. "Pinag-aralan ko na mismo ang mga resulta ng laboratorio. Wala itong pagkakamali. Inulit-ulit at sinuri ang mga ito. Totoo ito. Ang tanong, paano? Ano ang maaaring dahilan ng ganito?" Nagbigay ng suhestyon ng isang senior doctor na baka may kaugnayan ito sa kapaligiran. "Kailangan nating suriin ang lahat ng na-expose sa mga nurse, gamot, pagkain, tubig, kahit mga cleaning supplies. Posibleng may contaminant o kung anong hormone na nalanghap o nainom nila." Hindi gaanong interesado si Ethan sa aspetong medical kundi sa epekto nito sa imahe ng ospital. "Hindi ito pwedeng kumalat. Matigas," niyang sabi.
Huling-huli na ang kailangan natin ay ang magdulot ng iskandalo. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari at ayusin ito ng tahimik. Tahimik sa dulong bahagi ng mesa si Victor, ngunit sa wakas ay nagsalita. Ang ating staff, ang una nating prioridad, aniya. Malalaman natin ang sagot, pero hindi natin ito itatago. Kung nanganganib ang ating mga nurse, kailangan nating malaman kung bakit. Sa mga sumunod na linggo, nagsagawa ang ospital ng masusing investigasyon. Inalis muna sa kanilang duty ang mga nurse at binigyan ng buong suporta, pahinga, medikal na pangangalaga at counseling, habang hinimay ng mga doktor ang mga record at sample. Sinuri ang tubig sa ospital, inanalisa ang kalidad ng hangin at ni-review ang mga kamakailang deliverables ng medical supplies. Si Maria na nasa leave habang iniimbestigahan ang insidente ay hindi mapakali sa kaiisip tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa nakalipas na buwan. May mga di inaasahang shipment na dumating, mga kahon na may etiketa ng standard na gamot, ngunit ihinahatid ng 10 oras ng gabi at walang tamang dokumento. Naalala niya ang isang gabi sa night shift nang biglang nawala ng ilaw sa laboratorio na wala namang malinaw na dahilan. May mga tech na nagbiro tungkol sa mga gremlin sa sistema, ngunit ngayon parang hindi na iyon biro. Isang hapon, habang tumutulong mag-ayos ng lumang mga record ng inventaryo, nakakita si Maria ng isang shipment manifest na hindi tumutugma sa karaniwang mga supplier ng ospital. Hindi pamilyar ang pangalan ng kumpanya at ang delivery logs ay nagpapakita na ang mga packages ay pinirmahan ng isang temporary staffer na wala na sa ospital. Nang ipakita niya ito kay Dr. Andrew, kumunot ang noo nito. "Ang weird nito," sabi ni Andrew habang tinitingnan ang manifest. "Hindi ito isa sa mga regular nating supplier. At tingnan mo ang dami, sobrang dami para sa karaniwan nating order." Sinuri nila ang shipment at sinubukang i-match ito sa mga record ng pasyente at natuklasan nilang ang ilang gamot na nakalista ay hindi naman nagamit sa anumang dokumentadong paggamot. Parang dinala ang mga ito, itinago at nalimutan hanggang ngayon. Nang ipaalam ito kay Victor, nagsimula siyang tumawag sa vendor na nakalista sa manifest. Ngunit ang natuklasan niya ay lalong nakagugulat. Disconnected ang numero ng kumpanya at ang address nito ay tumutukoy sa isang bakanteng lote. Ang tuluyang naputol ang lead, ngunit lalong lumalim ang misteryo. Bakit ipinadeliver ang mga supplies na ito sa Angels Memorial? Sino ang nagpadala nito at ano ang dahilan ng malawakang, hindi maipaliwanag na pagbubuntis sa mga nurse? Nakaramdam ng kaba si Maria. Habang nakaupo sa kanyang maliit na apartment ng gabing iyon, binabalikan niya ang lahat ng natuklasan. Hindi niya maalis sa isip na mayroong isang tao, kung saan man, na may alam sa tunay na nangyayari at pilit nila itong itinatago. Mabilis kumalat ang usap-usapan tungkol sa mga pagbubuntis ng mga nurse sa labas ng mga pader ng Angels Memorial Hospital. Habang pilit itinatago ng pamunuan ang investigasyon, dumaan ang mga bulong-bulungan sa mas malawak na komunidad. Nagsimulang magtanong ang mga tao, paano ito nangyari sa napakaraming kawani ng sabay-sabay? Nabahala ang board ng ospital, pinipilit si Victor Santos na magbigay ng paliwanag. Ngunit habang dumarami ang matang nakatuon sa Angels Memorial, isa pang kwento ang lumitaw. Isang kwentong matagal nang sinusubukang kalimutan ni Victor. Maraming taon bago niya nakuha ang Angels Memorial, si Victor ay isang kilalang siruhano na may magandang reputasyon sa isang prestihiyosong research hospital. Lumalabas ang kanyang pangalan sa mga makabagong pag-aaral at kinikilala siya para sa kanyang mga pioneer na trabaho sa reproductive medicine. Ngunit ang panahong iyon ng kanyang buhay ay tinatakpan din ng isang personal na trahedya. Nang ma-diagnose si Maricel, ang kanyang asawa, ng isang bihirang at agresibong uri ng leukemia, ang desperasyon nilang humanap ng lunas ay nagtulak sa kanila sa mga hindi tradisyonal na landas. Sa gitna ng pagnanais na maisalba ang buhay ni Maricel, inilaan ni Victor hindi lamang ang kanyang ipon,
kundi pati ang kanyang profesional na reputasyon sa isang kontrobersyal na fertility project. Ang proyektong iyon ay gumamit ng hormone therapies at gene editing techniques na noong panahong iyon ay nasa gilid ng medical na etika. Umaasa si Victor na makakapagpukaw ito ng immune system ni Maricel o magbibigay ng daan sa pagpapagaling sa kanyang kondisyon, ngunit ang mga eksperimento ay itinigil ng walang naipakitang tagumpay. Ang biotech company na kasangkot ay nakasuhan ng maraming pasyente at si Victor, kahit hindi direktang idinamay sa mga kaso, ay nasira ang reputasyon. Umalis siya sa kanyang karera bilang siruhano at sa pamamagitan ng matinding determinasyon, muling binuo ang sarili bilang puso at kaluluwa ng Angels Memorial. Sa loob ng maraming taon, nanatiling lihim ang bahaging ito ng kanyang nakaraan. Walang alam ang mga kasamahan niya tungkol sa mga dating research trials o sa mga kontrobersyal na fertility treatments. Ngunit nang naging palaisipan ang mga pagbubuntis ng mga nurse, napunta sa ilalim ng lente ng pagsusuri ang nakaraan ni Victor. Isang investigative journalist ang pinagdugtong-dugtong ang mga piraso ng timeline ng pagkakasangkot ni Victor sa dating fertility project at pumutok ang balita sa lokal na media. Ang mga headline ay nagtanong kung may kinalaman ba ang kasalukuyang sitwasyon ng ospital sa mga naging desisyon ni Victor noong nakaraan. Sa loob ng Angels Memorial, nagulat ang mga staff. Si Maria, na laging may tiwala kay Victor, ay nagsimulang magduda. Naalala niya kung paano nangako si Victor na poprotektahan ang kanyang mga nurse at pasyente, ngunit tila may itinatago ito mula noon pa. Si Dr. Andrew Tan, na matagal nang humahanga sa pamumuno ni Victor, ay masusing tiningnan ang mga record ng supply chain ng ospital. Hindi nagtagal bago makita nina Maria at Andrew ang koneksyon. Napansin nilang ang ilang kamakailang shipment ng mga gamot, mga hindi pamilyar ang label at kakaiba ang dokumentasyon, ay nagmula sa isang kumpanyang may kaugnayan sa dating fertility research ni Victor. Ang biotech firm na ito, na ilang beses nang nagpalit ng pangalan sa loob ng maraming taon, ay tahimik na namimigay ng hormone treatments sa mga ospital sa ilalim ng pagkukunwari na mga ordinaryong gamot. Lumabas na matagal nang dumadating ang mga shipment na ito sa Angels Memorial, marahil ay mas matagal pa nang hindi napapansin ang koneksyon. Lumapit sina Maria at Andrew kay Ethan Callahan, umaasang may sagot ito. Ngunit itinanggi ni Ethan ang kanyang kaalaman tungkol sa mga binagong gamot. Wala akong ideya kung saan galing ang mga iyon, aniya, bahagyang depensibo ang tono. Trabaho ko lang tiyaking bayad ang mga bill at bukas ang ilaw. Hindi ako ang namimili ng gamot, ngunit hindi kumbinsido si Maria. Matapos ang kanilang pagpupulong, nagsimula siyang hukayin ang mga record ng ospital kasama si Andrew. Sinuri ang bawat invoice, bawat kontrata, at bawat delivery manifest. Isang gabi matapos ang mahabang oras ng paghahanap, natagpuan nila ang sunod-sunod na dokumento na nakatago sa mga file ni Ethan sa opisina nito. Ang mga papel na ito ay nagpakita na si Ethan ay sa katunayan pumirma sa ilang malalaking order mula sa biotech company. Ang mga shipment ay nakamarkang routine supplies sa financial system. Ngunit ang kalakip na mga nota ay nagpapakitang si Ethan ay tumanggap ng direktang utos mula sa isang third party, isang tao mula sa labas ng ospital, upang aprubahan ang mga order ng walang tanong-tanong. Muling hinarap ni Maria si Ethan, dala ang mga dokumentong hawak na. "Nagsinungaling ka sa amin," sabi niya. Nanginginig ang boses sa galit. "Alam mong may mga shipment na ito. Alam mong hindi normal na gamot ang mga ito at hinayaan mong pumasok ang mga ito sa ospital." Mukhang natatagpuan na si Ethan, ngunit hindi ito umatras. "Dumaan ang mga order na iyon sa opisyal na proseso," aniya. "Sinabi sa akin na aprobado ito ng board. Kung may hinahanap kayong masisisi, huwag ninyo akong tingnan." "Kung ganon, sino ang dapat naming tanungin?" tanong ni Andrew. Tumataas ang boses. "Si Victor? Ang board? Ang supplier? Kailangang may managot dito." Ang sagot ni Ethan ay mailap.
Hindi ako ang nagdala ng mga treatment na yun dito, aniya. Kung gusto ninyong malaman ang totoo, baka tanungin ninyo si Victor. Pagkatapos ng lahat, siya ang may history sa experimental medicine. Umalis sina Maria at Andrew mula sa opisina ni Ethan nang nabigo ngunit mas determinado pa. Alam nilang nasa bingit na sila ng pagtuklas ng isang mahalagang impormasyon, isang bagay na maaaring magpaliwanag sa misteryosong mga pagbubuntis at sa mga kontaminadong shipment. Ngunit alam din nilang hindi magiging madali ang pagharap kay Victor. Kailangang maingat silang kumilos dahil baka hindi lang ang kanilang karera ang malagay sa alanganin, kundi pati ang kinabukasan ng Angels Memorial. Mas maraming tanong kaysa sagot ang natuklasan ni Maria at Andrew sa kanilang pagsisiyasat. Matapos ang komprontasyon kay Ethan Callahan, muling nilang sinuri ang mga procurement records ng ospital. Ang mga invoice, shipping manifest at order, confirmation mula sa biotech company ay bumuo ng isang mas malinaw na larawan. Isang larawang lalong nagpapaigting sa kanilang kaba. Ang mga gamot na naihatid sa Angels Memorial ay may taglay na synthetic hormones, kahit na hindi ito nakatala sa label. Mas nakakabahala, kilala ang mga hormone na ito sa kakayahang gisingin ang dormant ovarian tissue na nagre-resulta sa muling pagbabalik ng fertility sa paraang dating imposible. Noong una, parang masyadong hindi kapanipaniwala ang koneksyon. Hormone na nakatago sa ordinaryong gamot? At bakit ang mga NARS lang ang apektado? Ngunit habang iniisa-isa nila ang mga piraso ng impormasyon, natuklasan nila ang nakapanghihilakbot na katotohanan. Ang mga binagong gamot ay bahagi ng mga standard injections, karaniwang ibinibigay sa staff bilang bahagi ng workplace wellness programs. Tila palihim na ipinasa ng biotech company ang mga altered drugs, ginamit ang mga NARS ng Angels Memorial bilang hindi sinasadyang test subjects. Walang informed consent, ang staff ay nalantad sa mga experimental substances na idinisenyo upang paandarin ang dormant fertility. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sinadyang eksperimento. Isang gabi, sa mahabang lamesa, sa conference room, nakaayos ang mga dokumento sa harap ni Andrew. Nasa kabilang dulo si Maria, kinakabahan, na patuloy na ipinapatong ang daliri sa tasa ng kape. Higit pa ito sa kapabayaan, madiin na sabi ni Maria, halatang may halong galit ang boses. Alam nila ang ginagawa nila, alam nilang malalantad tayo, at ginamit pa rin nila tayo. Mabigat na tumango si Andrew. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ito pumasa. Sino ang nagbigay ng pahintulot para mangyari ito? Kinuha ni Maria ang isang folder na nasa tabi niya. Nagsimula ang lahat dito sa kontratang ito. Pinirmahan ito ilang taon na ang nakakaraan bago nagsimulang dumating ang mga shipment. Lumapit si Andrew para mas maingat na tingnan ang dokumento. Kitang-kita sa ilalim ng kontrata ang pirma ni Victor. Ang pangalan niya ay malinaw na nakalimbag sa ibaba ng pahina. Hindi ito ordinaryong purchase order. Isa itong partnership agreement na nagbigay sa biotech firm ng pahintulot na maghatid ng experimental compounds. Si Victor ang pumirma, marahil nang hindi lubos na nalalaman ang magiging kahulugan nito. Naging mabigat ang epekto nito sa kanilang dalawa. Ang pangalan ni Victor sa dokumentong iyon ay nagpatunay na kahit hindi sinasadya, pinayagan niyang maging testing ground ang ospital. Sa loob ng maraming taon, lubos na pinagkatiwalaan ng mga NARS si Victor, naniniwalang palagi niyang poprotektahan sila. Ngunit ngayon, ang tiwalang iyon ay tila natibag. Kinagabihan, humarap sina Maria at Andrew kay Victor sa kanyang opisina. Ang silid, na dati ipuno ng init dahil sa presensya ni Victor, ay tila naging malamig at mabigat. Si Victor na labis ng nai-stress dahil sa mga problemang pinansyal ng ospital ay mukhang hapong-hapo. Ibinigay ni Maria ang kontrata sa mesa sa harap niya. Victor, kailangan naming paliwanag mo ito. Matagal na tinitigan ni Victor ang papel, nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ito. Tumahimik siya ng matagal bago nagsalita, paos ang boses. Pinirmahan ko ito ilang taon na ang nakakaraan. Lumapit sila sa akin na may alok.
Sinabi nilang mga karaniwang gamot lang ito na makakatipid tayo. Hindi ko kailanman inakala na ganito ang mangyayari. Mahigpit ang tono ni Andrew, ngunit hindi galit. Victor, hindi mo alam kung ano talaga ang ipinapadala nila, di ba? Dahan-dahang umiling si Victor. Hindi. Naniwala ako sa kanila. Sinabi nilang ligtas ito. Hindi ko kailanman papayagan ito kung alam kong experimental ito. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Yumuko si Maria, tumitig kay Victor. Victor, nagkamali ka, pero ngayon may desisyon tayong kailangang gawin. Alam na natin ang totoo. Maaari nating ibunyag ito, ipaalam sa lahat kung ano ang ginawa ng kumpanyang ito at parusahan sila. Pero kung gagawin natin ito, posibleng masira ang ospital. Alam mo kung anong ginagawa na ng media. Kapag lumabas ito, baka hindi na makaligtas ang Angels Memorial. Ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata, bumagsak ang balikat. At kung hindi, kung mananatili tayong tahimik, matatag ang boses ni Maria bagamat mahigpit ang kapit niya sa silya. Kung mananatili tayong tahimik, maaari nating ayusin ito sa loob. Pwede nating putulin ang ugnayan sa kumpanya, sirain ang anumang natitira pang gamot at tiyaking wala ng masasaktan. Pero makakalusot sila. Walang makakaalam at walang kasiguraduhang hindi nila gagawin ito sa iba pang lugar. Umiling si Andrew, malayo ang tingin. Moral trade-off ito. Kaligtasan ng ospital laban sa katotohanan. Hindi lang tayo mga doktor at nurse ngayon. Tayo ang kailangang magdesisyon kung ano ang mangyayari pagkatapos. Tahimik na nakaupo si Victor, nakatitig sa dokumento na may pirma niya. Ang bigat ng kanyang responsibilidad ay parang tinutulak siya pababa. Nagpaikot-ikot ang kanyang isip sa mga posibilidad. Kung ilalabas niya ang totoo, maaaring magsara ang ospital, mawalan ng trabaho ang daan-daang tauhan at mawalan ang komunidad ng nag-iisang abot-kayang tagapagbigay ng serbisyong medikal. Kung mananatili siyang tahimik, maililigtas niya ang ospital. Ngunit anong magiging halaga nito sa kanyang konsensya? Sa kanyang pagkatao? Sa wakas, tumingin siya kina Maria at Andrew. Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Mahinang sabi niya. Bigyan niyo ako hanggang bukas. Kailangan kong mahanap ang tamang gawin. Nag-alangan si Maria, ngunit sa huli tumango. Nandito kami, Victor. Ano man ang desisyong gawin mo, kasama mo kami. Habang lumalabas sa opisina ni Victor, naramdaman ni Maria ang bigat ng sitwasyon na bumalot sa kanyang balikat. Hindi lamang ito desisyon ni Victor. Kanilang desisyon din ito. At anuman ang kanilang piliin, ang mga magiging epekto nito ay mararamdaman sa buong ospital, sa staff, at sa mga pasyenteng umaasa sa kanila araw-araw. Mabilis na kumalat ang balita sa mga tauhan ng ospital tungkol sa tunay na pinagmulan ng mga misteryosong pagbubuntis ng mga nurse. Napuno ng bulong-bulungan ang mga break room, pasilyo at cafeteria. Parang isang malakas na alon na gumulat sa lahat ng sulok ng Angels Memorial. Nagdulot ito ng galit, pagkalito at takot. May mga tauhan na galit at agad na humihingi ng aksyon. Gusto nilang isapubliko ang katotohanan, ilantad ang biotech company na nagbetray sa kanilang tiwala at ginamit sila bilang test subjects. Samantalang ang iba ay nag-aalangan, nagbabala na kapag nalaman ng publiko ang iskandalo, baka tuluyan ng bumagsak ang ospital. Lalong lumalim ang tensyon na nagkakahati-hati sa mga kasamahan na dati magkakasama sa mga emergency at magdamagang duty. Si Maria ang naipit sa gitna. Nauunawaan niya ang galit ng mga kasamahan na humihingi ng hustisya. Isa rin siyang nurse na apektado, isa sa mga taong nagtaya ng tiwala at nabigo. Ngunit alam din niya ang mga nakataya. Ang Angels Memorial ay higit pa sa isang ospital. Isa itong lifeline para sa napakaraming pasyente na walang ibang mapupuntahan. Kung magsasara ang ospital, sino na ang mag-aalaga sa kanila? Pareho rin ang dinadala ni Andrew. Galit siya para sa kanyang mga kasamahan, ngunit iniisip rin niya ang magiging epekto. Matagal nang nasa bingit ng pagkalugi ang ospital at ang isang napakalaking public relations scandal ay maaaring tuluyang magpatumba dito.
Sa tuwing matatapos ang kanyang shift, mag-isa niyang binabalikan ang sitwasyon. Patuloy na naguguluhan kung ano ang dapat gawin. Kapag nanatili silang tahimik, parang sinusuportahan nila ang mali. Kapag lumantad sila, maaaring mawala sa kanila ang lahat. Habang uminit ang diskusyon, umalma ang mga tauhan at humiling ng paliwanag mula kay Victor. Marami ang naniniwalang may utang siyang sagot, hindi lang solusyon. Bakit niya pinirmahan ang kontrata sa biotech company noong una? Bakit hindi niya masusing sinuri ang mga gamot na pumapasok sa ospital? Sa loob ng ilang araw, nagkulong si Victor sa opisina, tahimik na nire-review ang mga record at nakikipag-usap sa mga abogado. Ngunit isang gabi, tinawag niya ang lahat sa isang staff meeting mula sa mga nurse at doktor hanggang sa mga custodial workers. Tumayo siya sa podium, kita ang bigat ng kanyang dinadala sa kanyang mga balikat. Nagkamali ako, panimula ni Victor, mababa ngunit matatag ang boses. Gumawa ako ng mga desisyon ilang taon na ang nakakaraan na akala ko ay para sa ikabubuti ng ospital. Naniwala akong nagdadala ako ng abot-kayang mga gamot mula sa isang maaasahang supplier. Pero nagkamali ako. Dapat mas masusing kong sinuri ang kumpanya. Dapat mas maingat akong naging tagapagtanggol ng lahat sa inyo. Buong pananagutan kong inaako ang mga nangyari. Tahimik ang silid habang nagpatuloy si Victor. Hindi ko alam kung ano talaga ang ipinapadala nila sa atin. Hindi ko alam na ginagamit nila tayo bilang testing ground. Pero ang kawalan ko ng kaalaman ay hindi makakapagtanggal ng aking responsibilidad. Ako ang pumirma sa mga kontrata. Ako ang nagtiwala sa kanila. At nabigo ko kayo. Huminto siya. Tinitingnan ang mga mukha sa harap niya. May galit. May pagkadismaya, may kita ang pagod. Hindi ko inaasahan ang inyong pagpapatawad, sabi niya. Ngunit nais kong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maitama ito. Pangako ko iyon. Naging isang mahalagang sandali ang paghingi ng tawad na iyon para sa marami. May mga tauhan, bagamat nasaktan at nag-aalinlangan pa rin, ang nagpasalamat sa pagiging tapat ni Victor at sa kanyang pag-amin ng mga pagkakamali. Mayroon namang nanatiling galit, iginiit na tanging paglalantad sa publiko ang nararapat. Ngunit, malinaw na totoo ang pagsisisi ni Victor. Hindi siya naghahanap ng lusot o nagpapalusot. Humarap siya sa mga epekto ng kanyang mga desisyon. Sa gitna ng tensyong ito, nakatanggap ng isang di inaasahang email si Maria. Mula ito sa isang anonymous na pinagmulan gamit ang isang secure na email service. Ang nagpadala ay nagpakilalang dating empleyado ng biotech company, isang taong may personal na kaalaman sa mga maling ginagawa ng kumpanya. Maikli ang email, ngunit may dala itong mahalagang impormasyon. Alam ng kumpanya kung ano ang ipinapadala nila. Ilang taon na nilang ginagawa ang mga off-the-record trials na ito. Kung handa kayong kumilos, maibibigay ko ang mga dokumento na maglalantad sa kanila. 2 beses binasa ni Maria ang email, mabilis ang tibok ng puso. Ito ang maaaring break na kailangan nila. Kung may ebidensyang galing sa isang whistleblower, maipapakita nila na ang biotech company, hindi ang Angels Memorial, ang tunay na may kasalanan. Mapanganib, pero maaari nitong mailigtas ang reputasyon ng ospital at papanagutin ang mga totoong may sala. Ipinakita niya ang email kay Andrew na agad nakita ang kahalagahan ng alok. Maaari nitong baguhin ang lahat, sabi niya. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung totoo ito, sa wakas magkakaroon tayo ng pruweba na biktima ang Angels Memorial, hindi kasabwat. Nagsagawa sila ng meeting sa whistleblower sa isang neutral na lugar, isang tahimik na coffee shop sa labas ng lungsod. Ang taong dumating ay isang batang babae, mga late 20s, nakasuot ng simpleng hoodie at sunglasses. Pinakilala niya ang sarili bilang Sarah, dating lab technician na umalis sa biotech company nang matuklasan niya ang mga unethical trials. Hindi ko na kayang manatili roon. Pagkatapos kong malaman kung ano ang ginagawa nila, sabi ni Sarah, itinulak sa kanila ang isang USB drive. Itinago ko ang mga dokumentong ito bago ako umalis. Detalyado rito ang trials, ang binagong mga gamot,
at kung paano nila targetin ang mga mas maliliit na ospital na iniisip nilang hindi magtatanong. Maingat na kinuha ni Maria ang drive, nakaramdam ng panibagong pag-asa. Bakit ka lumalantad? Ngayon? Malalim na nagbuntong hininga si Sarah. Nakita ko ang balita tungkol sa Angels Memorial. Alam ko kung anong pakiramdam na mabiktima ng kasinungalingan nila. Hindi ko na sila kayang hayaang makalusot pa. Hawak ang ebidensya, bumalik sina Maria at Andrew sa ospital, alam nilang magiging mahalaga ang kanilang susunod na hakbang. Ang ibinigay ng whistleblower ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong maitama ang kwento. Ngunit kahit may bagong kakampi, marami pa rin silang kailangang pagdesisyonan. Kung kailan at paano ibubunyag ang katotohanan at kung kakayanin ng Angels Memorial ang bagyong paparating. Nagkamali ako, panimula ni Victor. Mababa ngunit matatag ang boses. Gumawa ako ng mga desisyon ilang taon na ang nakakaraan na akala ko ay para sa ikabubuti ng ospital. Naniwala akong nagdadala ako ng abot-kayang mga gamot mula sa isang maaasahang supplier. Pero nagkamali ako. Dapat mas masusing kong sinuri ang kumpanya. Dapat mas maingat akong naging tagapagtanggol ng lahat sa inyo. Buong pananagutan kong inaako ang mga nangyari. Tahimik ang silid habang nagpatuloy si Victor. Hindi ko alam kung ano talaga ang ipinapadala nila sa atin. Hindi ko alam na ginagamit nila tayo bilang testing ground. Pero ang kawalan ko ng kaalaman ay hindi makakapagtanggal ng aking responsibilidad. Ako ang pumirma sa mga kontrata. Ako ang nagtiwala sa kanila. At nabigo ko kayo. Huminto siya. Tinitingnan ang mga mukha sa harap niya. May galit, may pagkadismaya, may kita ang pagod. Hindi ko inaasahan ang inyong pagpapatawad, sabi niya. Ngunit nais kong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maitama ito. Pangako ko iyon. Naging isang mahalagang sandali ang paghingi ng tawad na iyon para sa marami. May mga tauhan, bagamat nasaktan at nag-aalinlangan pa rin, ang nagpasalamat sa pagiging tapat ni Victor at sa kanyang pag-amin ng mga pagkakamali. Mayroon namang nanatiling galit, iginiit na tanging paglalantad sa publiko ang nararapat. Ngunit, malinaw na totoo ang pagsisisi ni Victor. Hindi siya naghahanap ng lusot o nagpapalusot. Humarap siya sa mga epekto ng kanyang mga desisyon. Sa gitna ng tensyong ito, nakatanggap ng isang di inaasahang email si Maria. Mula ito sa isang anonymous na pinagmulan gamit ang isang secure na email service. Ang nagpadala ay nagpakilalang dating empleyado ng biotech company. Isang taong may personal na kaalaman sa mga maling ginagawa ng kumpanya. Maikli ang email, ngunit may dala itong mahalagang impormasyon. Alam ng kumpanya kung ano ang ipinapadala nila. Ilang taon na nilang ginagawa ang mga off-the-record trials na ito. Kung handa kayong kumilos, maibibigay ko ang mga dokumento na maglalantad sa kanila. 2 beses binasa ni Maria ang email, mabilis ang tibok ng puso. Ito ang maaaring break na kailangan nila. Kung may ebidensyang galing sa isang whistleblower, maipapakita nila na ang biotech company, hindi ang Angels Memorial, ang tunay na may kasalanan. Mapanganib, pero maaari nitong mailigtas ang reputasyon ng ospital at papanagutin ang mga totoong may sala. Ipinakita niya ang email kay Andrew na agad nakita ang kahalagahan ng alok. Maaari nitong baguhin ang lahat, sabi niya. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung totoo ito, sa wakas magkakaroon tayo ng pruweba na biktima ang Angels Memorial, hindi kasabwat. Nagsagawa sila ng meeting sa whistleblower sa isang neutral na lugar, isang tahimik na coffee shop sa labas ng lungsod. Ang taong dumating ay isang batang babae, mga late 20s, nakasuot ng simpleng hoodie at sunglasses. Pinakilala niya ang sarili bilang Sarah, dating lab technician na umalis sa biotech company nang matuklasan niya ang mga unethical trials. Hindi ko na kayang manatili roon pagkatapos kong malaman kung ano ang ginagawa nila, sabi ni Sarah, itinulak sa kanila ang isang USB drive. Itinago ko ang mga dokumentong ito bago ako umalis. Detalyado rito ang trials, ang binagong mga gamot, at kung paano nila targetin ang mga mas maliliit na ospital na iniisip nilang hindi magtatanong.
Maingat na kinuha ni Maria ang drive, nakaramdam ng panibagong pag-asa. Bakit ka lumalantad? Ngayon? Malalim na nagbuntong hininga si Sarah. Nakita ko ang balita tungkol sa Angels Memorial. Alam ko kung anong pakiramdam na mabiktima ng kasinungalingan nila. Hindi ko na sila kayang hayaang makalusot pa. Hawak ang ebidensya, bumalik sina Maria at Andrew sa ospital, alam nilang magiging mahalaga ang kanilang susunod na hakbang. Ang ibinigay ng whistleblower ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong maitama ang kwento. Ngunit kahit may bagong kakampi, marami pa rin silang kailangang pagdesisyonan. Kung kailan at paano ibubunyag ang katotohanan at kung kakayanin ng Angels Memorial ang bagyong paparating. Mabilis at masakit ang naging epekto. Nang malaman ang tungkol sa whistleblower, agad na gumalaw ang CEO ng biotech company, si Marcus Hayes. Ilang araw pa lang ang nakalipas, naglabasan na ang mga balita na tila kinukondena ang Angels Memorial bilang isang pabaya at hindi maayos na pinamamahalaang pasilidad. Maraming headline ang nag-aakusa sa ospital ng kapabayaan, sinasabing sadyang ginamit ng mga staff ang experimental drugs. Pinalala pa ito ng mga sensationalized na ulat na puno ng maling impormasyon. Ngunit sa kabila ng mga kamalian, malaki ang naging pinsala. Nakayanan ni Marcus na baligtarin ang kwento, ibinabaling ang sisi sa Angels Memorial habang naiiwas ang pansin sa mga kasalanan ng kanilang kumpanya. Nagpanik ang mga pasyente. Marami ang tumawag para kansilahin ang kanilang mga appointment, habang ang iba naman ay tahasang tumangging bumalik. Ang dating punong-puno na waiting room ng ER ay tila tahimik na at bumaba rin ang dami ng nakakonfine na pasyente. Maging ang mga matagal nang sumusuporta sa ospital ay nagtanong kina Maria at sa iba pang staff. Nangangamba kung totoo ba ang mga tsismis. Kahit anong paliwanag ang ibigay nila, halata pa rin ang pagbagsak ng reputasyon ng ospital. Sa gitna ng kaguluhan, walang tigil sina Maria at Andrew sa pagtatrabaho kasama si Sarah, ang whistleblower, upang pagtibayin ang kanilang mga ebidensya. Gabi-gabi nilang sinisiyasat ang mga dokumento mula kay Sarah, mga email, sa pagitan ng mga executive ng biotech company, mga internal na ulat na detalyado ang binagong hormones, at mga log na nagpapakita ng mga shipment patungo sa iba't ibang ospital. Lahat ng piraso ng impormasyon ay nagpatibay ng kanilang kaso, ngunit alam nilang tumatakbo ang oras. Kapag naging pinal ang kwento sa media bago pa nila maipakita ang mga ebidensya, maaaring mawalan na sila ng pagkakataon. Samantala, si Victor ang pangunahing naging target ng galit ng publiko. Lumabas ang kanyang mukha sa local news segments at social media posts. Tinawag siyang isang bigong pinuno na nawala ng kontrol sa kanyang ospital. May mga nagprotesta sa labas ng ospital, dala ang mga placard na humihingi ng pananagutan. Sa loob, bumagsak ang morale ng mga tauhan. Ang mga empleyadong dati iniidolo si Victor, ngayoy tinitingnan siya ng may pagdududa at, sa ilang kaso, hayagang pagkamuhi. Alam ni Victor na kailangan niyang mabilis na kumilos. Pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pagninilay, tinawag niya ang isang pulong kasama sina Maria, Andrew at ang senior leadership ng ospital. Pumasok siya sa silid, mukhang mas matanda kaysa dati. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng tahimik na determinasyon. "Desidido na ako," sabi ni Victor, matatag ang tinig. "Magbibitiw na ako bilang direktor ng ospital." Tahimik ang silid. Bumagsak ang pakiramdam ni Maria habang si Andrew ay natigilan sa kanyang kinauupuan. Nagpatuloy si Victor. "Ang ospital na ito ang buhay ko, pero sa ngayon, isa akong liability. Nakatuon ang media sa akin at habang narito ako, patuloy nilang aatakihin tayo. Ayokong ang mga pagkakamali ko ang maging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng ating pinaghirapan. Maria, Andrew, kung kayo at ang natitirang team ang magdadala sa ospital, walang duda akong kaya ninyong maisalba ito." Halos magluha si Maria, ang boses ay nanginginig sa damdamin. "Victor, lahat ng meron kami ay dahil sa iyo. Hindi tama na sa iyo lang iatang ang lahat ng ito." Ngumiti ng bahagya si Victor. "Tama o hindi, ito ang pinakamabuting pagkakataon na mayroon tayo.
Kung ang pagbibitiw ko ang magpoprotekta sa Angels Memorial, sulit ito. Natapos ang pulong ng mabigat ang mga puso, ngunit mabilis na inihayag ang pagbibitiw ni Victor. Agad itong sinunggaban ng media, pinalabas ito bilang tagumpay ng accountability. Ngunit dahil dito, unti-unting nabawasan ang pressure sa ospital. Dahan-dahang bumalik ang mga pasyente na aliw sa mga pahayag ni Maria, Andrew, at iba pang senior staff na ginagawa nila ang lahat upang maitama ang mga pagkakamali. Sa likod ng mga eksena, mas tumindi ang gawain ni Maria at Andrew upang tapusin ang kanilang kaso laban sa biotech company. Nagtulungan sila sa mga abogado at mga eksperto sa labas upang masuri at mapatotohanan ang bawat ebidensyang ibinigay ni Sarah. Ang bawat gabi ay parang karera laban sa oras. Kapag tuluyang napalitan ni Marcus Hayes at ng kanyang PR machine ang opinyon ng publiko, maaaring ituring ng desperadong pagtatangkang ilihis ang sisi ang kanilang ebidensya. Nanatili si Sarah bilang isang mahalagang kakampi. Tinulungan niya sina Maria at Andrew na intindihin ang masalimuot na datos na siyentipiko at binigyan sila ng ideya sa mga taktika ng kumpanya. Ipinaliwanag niya kung paano nilinang ni Marcus Hayes ang isang kultura ng lihim at manipulasyon sa loob ng biotech company. Pilit na pinipressure ang mga empleyado upang mag-falsify ng mga record at isantabi ang mga alalahanin sa etika. Ang kanyang salaysay, kasama ng mga dokumentong hawak nila, ay naglarawan ng isang matibay na kaso. Bagamat nararamdaman pa rin ng staff ang strain, nagbigay ng pakiramdam ng pagkakaisa ang pagbibitiw ni Victor. Sa pag-alis niya sa spotlight, nagkaisa ang team sa iisang layunin, patunayan ang kanilang kawalang kasalanan at papanagutin ang mga tunay na may sala. Kinuha ni Maria ang mas malaking responsibilidad kaysa dati. Pumalit sa leadership role na hindi niya hinanap, pero naramdaman niyang kailangan niyang gampanan. Si Andrew naman ang naging estratehista ng grupo, nakikipag-ugnayan sa legal counsel at nag-aayos ng tumataas na dami ng ebidensya. Sama-sama, binuo nila ang isang kaso na umaasang hindi lamang lilinisin ang pangalan ng ospital, kundi ibabagsak din ang imperyo ni Marcus Hayes at ng kanyang biotech company. Habang papalapit ang deadline para sa kanilang presentasyon, halos hindi na natutulog sina Maria at Andrew. Alam nilang kalaban nila ang makapangyarihang puwersa. Mga puwersang nais na makitang mabigo ang Angels Memorial. Ngunit alam din nilang hindi na sila pwedeng huminto. Hawak nila ang katotohanan at kung magtatagumpay sila, hindi lamang ospital ang kanilang maililigtas kundi masisiguro ring wala ng ibang institusyon ang bibiktimahin tulad ng nangyari sa kanila. Sa loob ng maraming linggo, pinaghandaan ni Maria at Andrew ang kanilang kaso. Inaral nila ang bawat dokumentong ibinigay ni Sarah, tumulong ang mga abogado sa pagberipika ng mga ebidensya at paulit-ulit nilang sinanay ang kanilang mga pahayag hanggang kaya na nilang bigkasin kahit nakapikit. Nang dumating ang araw ng press conference, hinarap nila ang silid na puno ng mga mamamahayag, kamera at mga mapanuring mata. Nagsimula si Maria ng isang pahayag na nagmumula sa puso. Angels Memorial ay palaging tumayo para sa malasakit at integridad, panimula niya, matatag ang boses. Dahil sa mga prinsipyong iyon, kailangang ilantad natin ang katotohanan ngayon. Ang mga kaganapan sa mga nakaraang buwan ay nagdulot ng matinding sakit at pagkalito. Ngunit pagkatapos ng masusing investigasyon, masasabi na natin ng may kasiguruhan na ang Angels Memorial at ang mga tauhan nito ay mga biktima ng isang malisyosong plano ng biotech company na Genterra Solutions. Detalyado niyang inilatag ang mga di makatwirang gawain ng kumpanya. Ang pekeng mga record, ang lihim na pagpapadala ng mga experimental hormones at ang sinadyang paggamit sa mga nurse ng ospital bilang test subjects nang walang kaalaman o pahintulot nila. Inilabas niya ang mga dokumentong isinugal ni Sarah ang kanyang karera upang maibigay. Ang mga ebidensyang ito ang nagpapatunay na sinadyang ipadala ng Genterra Solutions ang mga binagong gamot sa maraming ospital.
kabilang ang sa amin, habang itinatago ang tunay na likas na katangian ng kanilang mga produkto. Hindi ito haka-haka, ito'y mga dokumentadong katotohanan. Sumunod si Andrew, maingat na ipinaliwanag ang timeline. Ipinakita niya kung paano nagsimula ang mga shipment matapos pirmahan ang kontrata, kung paano nagbunyag ang mga internal na email ng intensyon ng kumpanya na itest ang mga produktong ito ng palihim, at kung paano sila umasa sa maliliit na ospital upang iwasan ang masusing pagsusuri. Hindi ito aksidente, madiing sinabi ni Andrew. Isa itong kalkuladong pagsasamantala sa tiwala at dedikasyon ng mga healthcare workers na nais lamang makatulong sa kanilang mga pasyente. Sunod na nagsalita si Sarah. Hinubad niya ang sunglasses at nagpakilala bilang dating lab technician ng Gentera. Nagtatrabaho ako para sa kanila, sabi niya. Matatag ang boses pero halatang may bahid ng galit. Nakita ko ang mga internal memo, naramdaman ko ang pressure na mandaya at alam kong mali ito. Kaya't umalis ako at narito ako ngayon. Walang sino man ang dapat gamitin sa ganitong paraan, pasyente man o staff ng ospital. Pagsapit ng dulo ng press conference, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Muling itinaas ng mga mamamahayag ang mga tanong ukol sa mga gawain ng Gentera, humihiling ng sagot mula sa mga executive nito. Ang ebidensya ang naging pinakamalakas na panawagan at unti-unting nag-iba ang pananaw ng publiko. Hindi na ang Angels Memorial ang itinuturing na pabaya at mapanganib na ospital. Ito ay biktima ng kasakiman ng korporasyon. Habang lumalaganap ang kwento, muling sumuporta ang komunidad sa ospital. Ang mga dating pasyente at kanilang pamilya ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa social media. Mga magulang na ang mga anak ay naisalba sa ER ang nagpost ng mga taos-pusong mensahe tungkol sa kanilang pagpapasalamat. Ang mga matatandang pasyente na nakatanggap ng libreng serbisyo ay nagkwento ng malasakit at respeto. Ang pagdagsa ng suporta ay naging pangontra sa mga negatibong ulat, naglikha ng isang alon ng kabutihan na lubhang kailangan ng ospital. Nakita rin ng media ang halaga ng mga testimonyang ito. Naglabas sila ng mga segment na nagtampok sa mahabang kasaysayan ng commitment ng ospital sa komunidad. Ini-interview nila ang mga pasyenteng nagpahayag ng kanilang pagtitiwala kina Maria at Andrew bilang mga bayani, at muling lumabas ang mga taon ng dedikasyon ni Victor sa mas maayos na liwanag. Bagamat hindi perpekto ang Angels Memorial, ito ay naging isang lugar ng paghilom at kabaitan, at ang mga tao ay nanindigan upang ipagtanggol ito. Ngunit, hindi madaling susuko si Marcus Hayes. Pagkatapos ng press conference, agad naglabas ng pahayag ang Gentera na itinatanggi ang lahat ng paratang. Tinawag ni Marcus na inimbento ang mga ebidensya at minaliit si Sarah bilang isang hindi nasiyahang dating empleyado. Higit pa rito, sinabi niyang ang Angels Memorial mismo ang nagbago ng mga dokumento upang ilayo ang sisi mula sa kanilang panloob na pagkukulang. Hindi natapos sa mga pahayag ang pagbawi ni Marcus. Ginamit niya ang kanyang koneksyon upang ilagay ang ospital sa alanganin. May mga supplier na biglang kanselahin ang kanilang kontrata, sinasabing ayaw nilang madawit sa kontrobersya. May ilang dating empleyado ng ospital na marahil ay inalok ng insentibo ng Gentera ang nagsimulang gumawa ng maling pahayag tungkol sa paraan ng pagbibigay ng gamot ng mga tauhan, na lalong pinatibay ang kwento ng kumpanya. Muling dumami ang bigat sa balikat nina Maria at Andrew. Napuno ang kanilang inbox ng mga hate mail at ang kanilang social media profiles ay tinambakan ng mga mensaheng nag-aakusa sa kanila ng kasinungalingan. Pati si Sarah ay nakatanggap ng mga anonymous na pagbabanta, sinasabihang bawiin niya ang kanyang mga pahayag. Ngunit sa kabila ng lahat ng intimidasyon, tumanggi silang umatras. Alam nilang nasa kanilang panig ang katotohanan at ang lumalaking suporta mula sa mga pasyente at miyembro ng komunidad ang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Si Victor, bagamat nasa gilid na lamang ng kaganapan,
ay nakaramdam ng timpla ng pagmamalaki at lungkot. Umatras siya upang protektahan ang ospital at ngayon ay nakita niyang mas malakas na lumalaban ang kanyang team kaysa dati upang mapanatili ang naiwan niyang pamana. Lumapit siya kina Maria at Andrew, nagbigay ng mga salitang pampalakas ng loob. Ginagawa ninyo ang hindi ko nagawa, aniya. Pinatutunayan ninyo na ang ospital na ito ay higit pa sa isang tao. Isa itong komunidad at sulit itong ipaglaban. Sa suporta ng komunidad at lakas ng kanilang ebidensya, naghanda sina Maria, Andrew at Sarah upang gawin ang susunod na hakbang. Nagsampa sila ng opisyal na reklamo laban sa Genthera, sinusuportahan ng mga grupong nangangampanya para sa karapatan ng mga pasyente at mga organisasyong tumutulong sa whistleblowers. Malayo pa ang laban, ngunit alam nilang may pagkakataon silang tuluyang mailantad ang buong saklaw ng mga maling gawain ng kumpanya. Habang sila'y umuusad, patuloy ang kampanya ng mga kasinungalingan at pananakot ni Marcus Hayes, ngunit unti-unting nagbabago ang agos. Nananatiling matatag ang komunidad, solid ang ebidensya at hindi kailanman nagkulang ang determinasyon ng staff ng Angels Memorial. Hindi nagpatumpik-tumpik ang board ng ospital sa pagpili ng bagong interim director. Matapos bumitiw si Victor, universal nilang pinili si Dr. Andrew Tan. Sa unay nag-aalangan si Andrew sa posisyon, lagi niyang nakikita ang sarili bilang isang doktor, hindi administrador. Ngunit sa pag-alis ni Victor, naniniwala ang board na ang matibay na pamumuno ni Andrew at ang kanyang malapit na relasyon sa staff ang pinakaangkop upang gabayan ang Angels Memorial sa pinakamahirap nitong panahon. Ang unang mga linggo ni Andrew bilang interim director ay puno ng pagsubok. Patuloy pa rin ang mga legal na labanan laban sa Genthera at walang senyales na titigil ang smear campaign ng kumpanya. Matindi ang laban ng legal team ng Genthera para siraan ang mga ebidensyang ibinigay ni Sarah. Nagsampa sila ng mga countersuit at humiling na ibasura ng korte ang kaso. Pero hindi nag-iisa si Andrew. Patuloy ang suporta ng komunidad at laging nasa tabi niya si Maria upang tulungan siyang buuin ang morale ng staff at panatilihing mataas ang kanilang espiritu. Nagtagal ng ilang buwan ang mga legal na paglilitis. Parehong panig ay nagpresenta ng kanilang mga argumento sa korte at pinanatili ng media ang atensyon ng publiko sa nagaganap na drama. Sa gitna ng paglilitis, si Sarah ang naging pinakamahalagang testigo. Detalyado niyang inilarawan kung paano inutusan ni Marcus Hayes ang kanyang team na mag-falsify ng records, kung paano binaliwala ang mga babala ng kanyang sariling mga siyentipiko, at kung paano sinadya nilang targetin ang maliliit na ospital para sa kanilang mga experimental treatment. Ang kanyang tapang sa witness stand ay nagpalakas sa kaso ng Angels Memorial at nagsimulang tingnan siya ng publiko bilang isang bayani. Lumantad ang iba pang whistleblower, kinumpirma ang kanyang mga pahayag at nagbigay ng karagdagang ebidensya. Samantala, hinarap ni Maria ang isang personal na revelasyon na lubos na babago sa kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng investigasyon, sumailalim siya sa sariling medical testing upang malaman ang buong epekto ng mga binagong hormone. Kinumpirma ng resulta ang kanyang hinala, siya ay buntis. Sa una, labis ang naging epekto ng balita. Hindi niya plano ang magkapamilya sa mga ganitong kalagayan at tila malayo sa perpekto ang sitwasyon. Halo-halo ang kanyang naramdaman, kagalakan, takot at kawalang katiyakan kung ano ang hinaharap niya bilang isang solong magulang sa gitna ng kaguluhan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagliwanag ang kanyang pananaw. Napagtanto niyang ang hindi inaasahang pagbubuntis na ito sa kabila ng kakaiba at nakakabagabag na pinagmulan ay isa ring biyaya. Nagsimula siyang magbahagi sa ilang malalapit na kasamahan kabilang si Andrew at ang kanilang suporta ang nagpalakas sa kanyang loob. Pinili ni Maria na yakapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay
Itinuturing itong isang pagkakataon upang makabuo ng positibong bagay sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang desisyon ay nagbigay inspirasyon sa mga tao sa paligid niya. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon may liwanag na mahahanap. Pagsapit ng rurok ng kaso, inilabas ni Sarah ang huling piraso ng ebidensya, isang serye ng mga email mula kay Marcus Hayes mismo. Ipinakita ng mga mensaheng ito kung paano inutusan ni Marcus ang kanyang team na ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga experimental hormone kahit nalaman na ang masasamang epekto nito. Nabunyag ang kanyang kayabangan at kawalang pakialam sa kaligtasan ng iba. 2 araw nag-deliberate ang jury bago ilabas ang hatol. Guilty si Marcus Hayes sa corporate fraud, illegal na drug testing at pagpapahamak sa publiko. Hinatulan siya ng ilang taong pagkakulong at milyon-milyong dolyar na multa at restitution. Nang pumutok ang balita ng pag-aresto kay Marcus, bumalot ang malaking ginhawa sa buong Angels Memorial. Ang mga nurse na naapektuhan, ang mga pasyenteng natakot para sa kanilang kaligtasan, at ang mga tauhang hindi sumuko upang panatilihing buhay ang ospital ay sa wakas nakita ang katarungan. Ang komunidad na dati nang suportado ang ospital ay naging mas aktibo sa kanilang pasasalamat. Maraming lokal na organisasyon at donor ang nag-alok ng tulong upang matulungan ang ospital na makabawi mula sa pinansyal nitong krisis. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nagkaroon ng pag-asa ang kinabukasan ng Angels Memorial. Mas kumpiyansa na ngayon si Andrew sa kanyang papel bilang interim director. Nagsimula siyang maglatag ng mga pangmatagalang pagbabago. Pinatibay niya ang mga protocol sa pagsusuri ng supplier, nagtatag ng Internal Ethics Committee at hinikayat ang input mula sa lahat ng antas ng staff. Samantala, si Maria na ngayon ay pinatatag ng suporta ng komunidad at ng kanyang sariling personal na paglago, ay naging masigasig na tagapagtaguyod ng kaligtasan ng pasyente at kapakanan ng mga tauhan. Magkasama, muling itinayo nina Maria at Andrew ang tiwala ng publiko at tiniyak na patuloy na magbibigay ng may malasakit na pangangalaga ang Angels Memorial. Habang unti-unting natatapos ang mga legal na laban at nagiging matatag ang ospital, naghanda na si Maria para sa kanyang bagong buhay bilang isang ina. Alam niyang hindi magiging madali ang daan, ngunit handa na siyang harapin ito. Nagsama-sama ang kanyang mga kasamahan sa pagbibigay ng tulong at suporta. Ang parehong team na dumaan sa bagyo ng panlilinlang ng Gentera ay ngayoy nagdiriwang ng kanyang personal na milestone. Isang patunay sa tibay at pagkakaisa na sumasalamin sa diwa ng Angels Memorial. Matapos hatulan si Marcus Hayes, unti-unting naghilom ang Angels Memorial. Ang reputasyon ng ospital na minsang binatikos ay muling napanumbalik habang lumalabas ang katotohanan. Ang mga pahayagan na dating sabik maglathala ng mga iskandalo, ngayon ay nagbigay pugay sa tibay ng mga tauhan ng ospital at sa mga ekstraordinaryong hakbang na ginawa nila upang protektahan ang kanilang mga pasyente. Unti-unting nagbalik ang tiwala ng komunidad at kasama nito ang pagbabalik ng mga dating pasyente at ang pagdating ng mga bagong nangangailangan ng lunas. Lahat ay umaasa sa pangangalagang kilala ang Angels Memorial. Sa pamumuno ni Andrew, ipinatupad ng ospital ang maraming pagbabago upang maiwasan ang anumang paglabag sa hinaharap. Nagkaroon ng mas mahigpit na protocol sa pagsubaybay ng mga dumarating na supply kung saan ang bawat gamot at kagamitan ay dumaraan sa masusing beripikasyon bago gamitin. Nagtatag rin ng isang lupon para sa kaligtasan ng pasyente na binubuo ng mga tauhan, pasyente at mga kinatawan ng komunidad upang matiyak na hindi malilihis ang ospital sa kanyang misyon. Tuwing 3 buwan, nagsasagawa ang lupon ng bukas na forum kung saan maaaring maglahad ng mga alalahanin, magbigay ng mungkahi at magbahagi ng kanilang karanasan. Hindi lamang ito para sa transparency, layunin nitong gawing isang ospital na handang makinig sa lahat. Bagamat hindi na siya ang direktor, nanatiling aktibo si Victor sa ospital, ngayon bilang voluntaryo.
Palibhasay malaya na sa bigat ng mga administratibong responsibilidad, ginugol niya ang oras sa pag-iikot sa mga pasilyo, nagbibigay ng magiliw ng ngiti at salitang pampalakas ng loob sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa pediatric ward, madalas niyang pasayahin ang mga bata at sa mga naghihintay na pamilya, siya ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanilang alalahanin. Naging simbolo ng pagsusumikap at muling pagbangon si Victor. Ipinapaalala niya sa lahat na kahit malalaking pagkakamali ay maaaring maging daan sa pagbabago at paghilom kung haharapin ng may katapatan at determinasyon. Si Maria naman ay nasa panibagong yugto ng kanyang buhay na dati hindi niya maisip. Ang kanyang pagbubuntis na noong unay puno ng takot at pag-aalinlangan ay naging sentro ng kanyang bagong pananaw. Habang papalapit ang kanyang due date, nagkaisa ang staff upang suportahan siya mula sa pag-aayos ng nursery, pag-aalok ng tulong sa pagkain, at pangakong susuporta sa kanya sa abot ng kanilang makakaya. Ang tapang at katatagan ni Maria ay nagbigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid niya, at unti-unti nakita niya ang kanyang anak bilang isang paalala ng tagumpay ng Angels Memorial, isang patunay na sa kabila ng pagsubok at kawalang katiyakan, maaaring umusbong ang buhay at pag-asa. Samantala si Andrew, bagamat pansamantalang direktor pa rin, ay naging pangunahing puwersa ng pagbabago sa kultura ng ospital. Madalas siyang naglalakad sa mga pasilyo upang personal na kamustahin ang mga tauhan. Pinaparamdam sa kanilang mahalaga ang kanilang boses. Hinihikayat niya ang mga makabagong ideya, hinahayaan ng mga batang doktor at nurse na magmungkahi ng mga bagong programa. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng ospital ang pagpapasimula ng isang community care program na nagdala ng serbisyo sa mga hindi gaanong naaabot na lugar. Sa tulong ng mga outreach clinic na pinamamahalaan ng mga mahuhusay na staff ng Angels Memorial, mas maraming tao ang nagkaroon ng libreng access sa serbisyong medikal. Hindi lamang nito pinatatag ang reputasyon ng ospital, pinalalim din nito ang ugnayan nito sa komunidad na matagal na nitong pinagsisilbihan. Habang lumilipas ang mga buwan at taon, unti-unting naging bahagi na ng pang-araw-araw na operasyon ng Angels Memorial ang mga pagbabagong ito. Ang Patient Safety Board ay naging mahalagang aspeto ng ospital. Sinisigurong bawat desisyon ay isinasaalang-alang ang epekto sa mga pasyente at tauhan. Ang mga bagong protokol ay naging napakahusay, kaya't napansin ng ibang ospital at marami ang nagsimula ring gumamit ng katulad na pamamaraan. Mula sa isang lokal na kwento ng tagumpay, ang Angels Memorial ay naging pambansang halimbawa kung paano muling bumangon ang isang institusyon ng kalusugan mula sa matinding pagsubok. Hindi tumigil si Victor sa pagiging voluntaryo. Higit pa rito, naging mentor siya ng mga mas batang kawani. Madalas siyang lapitan ng mga bagong nurse at medical student upang humingi ng payo. Ikinuwento niya ang kanyang mga unang karanasan sa operasyon, ang kanyang mga pagkakamali at ang mga aral na natutunan niya. Nakita nilang lahat si Victor bilang isang inspirasyon, isang modelo ng pagkatao na walang takot umamin sa kanyang kahinaan at walang pagod na magsikap upang mapabuti ang sarili at ang iba. Bagamat wala na ang kanyang pangalan sa pintuan ng Director's Office, nanatili siyang puso ng ospital. Si Maria naman bilang isang ina na ngayon ay masigla pa ring binabalanse ang kanyang karera at pagiging magulang. Ang kanyang anak ay naging tila isang masuwerteng simbolo para sa staff, isang paalala ng layo ng kanilang narating. Mainit ang pagtanggap sa kanya nang bumalik siya sa trabaho matapos ang maternity leave at naging mas determinado pa siya sa kanyang layuning makatulong sa ospital na minsan ay tumulong sa kanya. Gayon din, naramdaman ni Andrew ang panibagong layunin sa kanyang tungkulin. Hindi niya planong maging tagapamuno, ngunit natagpuan niya ang kasiyahan sa paggabay sa ospital sa pinakamadilim nitong panahon at pagtulong sa pagguhit ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa huli,
Ang Angels Memorial ay hindi lamang isang ospital. Isa itong buhay na patunay ng tibay, pag-asa at pagkakaisa. Sa kabila ng halos pagbagsak, paghusga ng publiko at isang laban sa makapangyarihang kalaban, ang mga taong nagtatrabaho dito, ang mga doktor, nurse, voluntaryo at leader ay nagkaisa upang panatilihing buhay ang lugar kung saan maaaring pumasok ang sinuman at matiyak na sila'y bibigyan ng may malasakit na pangangalaga at dignidad. Kasama sina Victor bilang kanilang walang hanggang inspirasyon, sina Maria at Andrew bilang mga nangunguna, at isang mas pinatibay na staff nagpatuloy sa pag-usbong ang Angels Memorial. Sa bagong kabanata ng ospital, hindi ito naging babala ng pagkatalo, kundi isang simbolo ng posibleng mangyari kapag hindi nagkulang ang mga tao sa pag-alalay sa isa't isa.